Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video mga kaibon, sasagutan naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, gandang araw po. Ask ko lang, ang split ino ay pinares sa walang dugong ino, maglalabas din ba ng anak na split ino? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung ang split ino ay pinares natin sa walang dugong ino, maglalabas ba siya ng split ino sa mga inakay? Mga kaibon, ang ganitong klase ng paresan, for example, meron kang kak na split ino. Ngayon, pinares mo sa normal hen, walang dugong ino. Ang ganyang klase ng paresan, hindi po yan maglalabas ng biswal at hindi rin po yan maglalabas ng split. Ang tanging ID po ng mga magiging inakay po nila, lahat po yan possible split ino. Kinakailangan po sa ganyang klase ng paresan, yung mga inakay, itis breed po ninyo yan sa meron din dugong ino para malaman din natin kung kumarga ba ang pagiging ino ng tatay doon sa mga naging inakay. So yan lang po ang tanging ID ng mga magiging inakay po nila. Lahat po possible split ino. Meron pang isang paresan na naglalabas din ng possible. Kapag po nagpares kayo ng back-to-back split, tapos nagkaroon po ng inakay na biswal, yung mga kapatid naman na non-biswal, ang ID rin po noon possible split ino. Ngayon, dahil alam nyo na po kung ano yung mga magiging ID, magbibigay po ako sa inyo ng idea. Ito pong idea to napaka-importante para sa mga kaibon natin na nagpa-project at baguhan sa larangan ng pag-aalaga ng mga ibon. Ang tinatawag po na inakay na split, nanggaling po yan sa parisan na biswal, tapos ang kapares niya kahit po split din yan or kaya naman normal, lahat po ng inakay niya na non-biswal. Kung ang parisan po ninyo, for example, halimbawa biswal, pinaris mo sa split, naglabas din ng biswal, tapos merong anak na non-biswal, yung anak na non-biswal, split po yon. Lahat na po yun na non-biswal, lahat po yan tinatawag na split. Halimbawa naman, naggamit tayo ng biswal. Halimbawa, for example, para mas malinaw, kak na lutino, pinaris natin sa hen na walang dugong ino, normal lang. Lahat pa rin ng inakay po niyan, split. So yan po ang tinatawag na split pagdating sa mga autosomal recessive. Basta tinawag po na split, meron pong isa sa parent dyan na gumamit po ng biswal. Kagaya po for example nito na lutino na binanggit natin. Lutino, pinaris sa walang dugong ino. For example na lutino kak, pinaris sa walang dugong ino na hen. Lahat ng anak po niyan, split yung magiging inakay. Halimbawa pa ito, lutino na kak, pinares ngayon sa split ino na hen, naglabas ng biswal na lutino. Tapos merong kapatid na kulay itim ang mata, non-biswal kung tawagin. Yung mga non-biswal nang yon, lahat po yon split pa rin sa ino mga kaibon. So sana po meron kayong nakuha na konting kaalaman pagdating po rito. Dahil po napaka-importante rin po ng ganito para hindi kayo malito sa pag-ID ng mga painakay po ninyo. Lalong-lalo na po, marami ang nagpa-project ngayon ng mga ino. So yan po, sana po doon sa kaibo natin na nagtanong, sana nasagot ko po ng maayos yung katanungan po ninyo. Lagi po ninyong tatandaan, basta po ang paresan po ninyo back-to-back split, tapos nagkaroon ng inakay na biswal, yung kapatid na non-biswal, ang ID nun possible. Kapag po gumamit tayo ng biswal sa parisan natin, kahit po ang kapares naka-split or kaya naman normal, lahat po ng inakay po niyan split. Kapag po gumamit tayo ng split, pinares natin sa normal, walang dugong ino, lahat po rin ng anak niyan possible split. So yan po mga kaibon. Pangalawang katanungan sa atin mga kaibon,
Nagtanong si sir kung angkak daw ba nagkakaroon ng sapula. Mga kaibon, medyo matagal na rin ako nag-aalaga ng ibon pero wala po akong na-encounter na kak na nagkaroon ng sapula. Ang hen kasi mga kaibon, sila talaga yung nagkakaroon ng sapula dahil po sila yung mga merong kumbaga nag-expand yung pinakang balat dyan sa may pinakampwetan, lalo kung merong itlog. At kapag nasobrahan sa pagbigay ng patoka, yung balat na expander ng yon mga kaibon, yung po ang nagkakaroon ng taba, kaya nagkakaroon po ng sapula. So yan po yung pangalawa na katanungan sa atin. Pangatlong katanungan, sir, may parisan ako na back to back lutino. Normal lang. Normal lang po ba na maglabas sila ng albino? Mga kaibon, kung meron kayong parisan na back to back lutino, naglabas ng albino, ang ID po talaga, ID ng lutino po ninyo, lutino split blue. Kapag po kasi naka-split yan sa blue, talagang maglalabas po yan ng albino. Normal po yan mga kaibon. So yan po, panghuling katanungan sa atin mga kaibon, parisan ko idol, back to back crimino, naglabas ng albino. Ano kaya, galing kaya sila sa blue? Meron si Sir Parisan na back to back crimino par blue. Ngayon nag-anak ng albino. Hindi po yung galing sa blue. Talagang naglalabas po talaga. Masasabi natin galing sa blue kasi blue series po yan. Pero hindi po yan kagaya po ng unang katanungan sa atin na lutino nag-anak ng albino. Iba't po itong kay Sir. Yung back to back crimino mo na par blue, kapag nag-anak po yan ng albino, napakaganda po ng albinong yun. Dahil yung albino mo, bluto po yan. Albino po kasi yan eh. Ang bluto kasi, lagi kong pinapaliwanag. Ang bluto, galing po yan sa parisan na back-to-back par blue na nag-anak po ng non-visual par blue. So kagaya po nito, back-to-back crimino yung breeder. Ngayon, naglabas ng albino. Yung albino non-visual par blue na po yan. Kaya po mga kaibon, ang tawag po doon albino bluto. Yan po ang napakagandang materyales mga kaibon. Halimbawa meron ka pong crimino. Ipares mo po yan na albino. Puro po anak palagi niyan. Lalos lahat po. Talagang sa experience ko, kapag pinares mo yan sa crimino, hindi po maglalabas ng ibang kulay yan. Talagang puro po crimino ang inilalabas, kaya po napakaganda. Kasi po, bali dalawang dugo na po ang meron yan eh. Maliban sa blue series na kagaya ng dugo ng blue, meron pa siyang dugo ng par blue. Kaya po tinawag na blue 2 mga kaibon. So napakaganda po niyan. Wala pong ibang pwedeng gawin dyan. Ipares mo po yan sa crimino para po lahat pur crimino din po ang iaanak. So yan po yung mga katanungan sa atin. Maraming salamat po mga kaibon. Sa mga kaibon natin dyan na merong gustong itanong, i-comment nyo lang po sa baba. Sasagutin ko po yan sa mga susunod nating video. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.